Hey Max Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga senyales na ayaw kang mawala ng lalaki. At kung handa na kinatosarap po tayo, at muli, be inspired. At ang unang senyales kay inspired na ayaw kang mawala ng isang lalaki, gumagawa siya ng paraan para manatili kayong connected. Yan ang unang senyales kay inspired kapag ang lalaki ay ayaw o takot na mawala ka. Alam niyo mga inspired, kapag ang lalaki ay gumagawa palagi ng paraan para palaging meron kayong komunikasyon, takot yan na mawala ka at mahal ka talaga niyan. Pero pag yung boyfriend mo o yung partner mo, talaga namang para bang wala siyang pakialam kahit na hindi kayo masyado nag-uusap, tila ba wala siyang pakialam kahit na sabihin nating hindi kayo masyadong nakakapag-chat, nakakapag-text, nakakapag-call, napaka-red flag niyan. Ang ibig sabihin lang yun kay inspired, wala siyang pakialam kahit matapos ang inyong relasyon. Wala siyang pakialam kahit na magalit ka at makipaghiwalay ka. Ganyan ba gusto mong lalaki sa buhay mo? Na putyo-putyo lang ang pagmamahal sa'yo? Diba? Hindi gumagawa ng paraan upang manatili ang inyong komunikasyon. Ikaw pang gumagawa ng effort para lang sabihin nating manatili kayong konektado sa isa't isa. Kababae mong tao, ikaw pa kumikilos. Ikaw pa nag-iisip. Ikaw pa nag-e-effort. Hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba napapaisip niyan? Hindi rin ba siya nahihiya niya sa sarili niya bilang isang lalaki? Kasi yung iba dyan nagtataka, nagtatanong, bakit po kaya ganyan mo boyfriend ko, yung partner ko? Ako pa ata yung unang laging nagpaparamdam. Tapos siya kung kailan lang siya available. Tapos nagagalit na ako lahat-lahat, ba't di siya nagpaparamdam? Sa kanya parang wala lang. Di ba? Pagka ganyan ka-inspired, layo-layuan mo na yan. Napaka-red flag niyan. Dami lalaki sa mundo na tunay na magpapahalaga sa'yo. At siyang laging gagawa ng paraan upang manatili kayo. Hindi yung ganyang klaseng lalaki na binabaliwala ka at talaga namang hindi ka binibigyan ng 100% pansin para manatili ka. Ibig sabihin, hindi ka niya ganun kamahal. At kung hindi ka niya ganun kamahal, ibig sabihin lang yan, maaaring lokohin ka lang din yan. Saktan ka, paluhain ka. Huwag mo nang hintayin mangyari pa yun. Ka-inspired. Pangalawang sinyalis ka-inspired na ayaw kang mawala ang lalakis. Pinapahalagan niya ang feelings at opinion mo. Yun ang pangalawa ka-inspired. Ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo, ang mister mo sa'yo? Pinapahalagan niya ang nararamdaman mo at ang sinasabi mo? Dahil kung hindi ka-inspired, sinasabi ko sa'yo yung totoo. Mag-isip-isip at mag-ingat ka na. At lumayo-layo ka na sa taong yan. Sapagkat ka-inspired kapag ang isang lalaki walang pakialam sa nararamdaman mo, ang ibig sabihin lang yan, hindi ka ganun kahalaga. At kung hindi ka ganun kahalaga, malamang sa malamang masaktan ka lang. Diba? At hindi siya takot na mawala ka. Dahil ang lalaking takot na mawala ka, laging concern sa nararamdaman mo. Gusto niyang laging updated kung mahal mo ba siya at kung okay pa ba kayo. Pero pag lalaki talaga naman tila ba, ganun-ganun na lang sa inyong relasyon. At walang pakialam kung ano nararamdaman mo. At wala rin pakialam kung anong sinasabi mo. Pagka ganyan ka-inspired na sa delikadong relasyon ka, baka talaga namang umiyak ka lang sa bandang huli. Layu-layuan mo lang ganyan. Pero pag ang partner mong lalaki ay talaga namang laging iniisip, laging may pakialam sa nararamdaman mo, at laging pinapakinggan ang opinion mo, mahal ka niyan. At sigurado kung takot siya o ayaw niyang mawala ka sa kanyang buhay ka-inspired. Pangatlong sinyals ka-inspired na ayaw kang mawala ng sinalakis. Kapag may problema, hindi siya agad sumusuko sa relasyon. Ng pangatlo ka-inspired. Yan ang tunay na nagmamahal. Yan ang tunay na takot na mawala ka. Diba? Pag may problema, hindi siya sumusuko. Gusto niya, kahit may problema, ayusin niya, magtutulungan kayo. Kasi mahal ka niya. Yun ang tunay na nagmamahal. Hindi sumusuko. Masasabi mo ba tunay kang mahal ng lalaki at takot na mawala ka kung sumusuko siya? At isa pa kalalaki niyang tao. Ganyan ba ang lalaki sa isang relasyon? Dapat nga lalaki hindi sumusuko Ganyan yan ka-inspired. Diba? Ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo, ang asawa mo, na kahit anong pagsubok, na kahit anong dumating sa inyong relasyon, na kahit ano pa mang pagdaanan niyo sa buhay, andyan pa rin siya sa tabi mo at hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. At nakikita mo talaga at nararamdaman mo na siya mismo ang gumagawa at nagsisikap na gumawa ng paraan upang maayos ang lahat. Kapag kaganyan mahal ka niya,
At kapag ganyan, takot yan na mawala ka. At pinapahalagahan kang lubos, ka-inspired. Pang-apat na senyales ka-inspired na ayaw kang mawala ng sinalakis. Nag-e-effort siyang ayusin ang mga pagkakamali niya. Pang-apat ka-inspired. Kapag ganyan sa'yo ang partner mo, ay napakagandang bagay at dapat kang magdiwang. Dahil hindi lahat ng lalaki, hindi lahat ng partner lalaki sa mundo ay ganyan. Yung ibang babae na kawawa. Ka-inspired, bakit naman kawawa? Kasi yung boyfriend nila o mister nila, hindi man lang ginagawa na ng paraan yung pagkakamali, di ba? Inuulit-ulit pa nga eh. Halimbawa, nasasanay na magsinungaling, nasasanay ng magmura, nasasanay ng magloko, nasasanay ng manakit. Hindi man lang nagbabago, hindi man lang ginagawa ng paraan yung sarili niya para magbago siya, para naman magdumanda-ganda ang relasyon nyo at pagtingin mo sa kanya. Pag ganun, takot ba yun na mawala ka? Hindi yung takot na mawala ka kasi hindi nga siya nagbabago eh. Sabihin ng iba, ka-inspired, manatakot lang siya kapag tinuluyan ko na, kapag talagang lumayo na ako. Siguro kasi nandyan ka lang eh. Isa ka rin kasi masyado rin marupok eh. Sinasaktan ka na po ulit, pinapaluha ka na po ulit. Diba? Nagdurusa ka na, andyan ka pa rin. Ikaw rin kasi matigas din kasi yung bungo mo eh. Matigas din kasi yung ulo mo. Saan pagawa yan? Ha? Ka-inspired, nagmamahal ako, nagmamahal ka. Mas lalong hindi ka minamahal ng lalaki pagka ganyan ka. Layuan mo kung kinakailangan. Taguan mo kung kinakailangan. Huwag ka magparamdam kung kinakailangan. Makipaghiwalay kung kinakailangan. Kung yun ang tanging paraan upang makita niya ang tunay mong halaga at magbago siya. Sapagkat ka-inspired kapag ka ang lalaki ay talagang hindi nagbabago para sa iyong ibig sabihin lang yan. Ay hindi pa siya takot na mawala ka. Sapagkat ang lalaking takot na mawala ka ay laging magbabago sa mga pagkakamali niya. Sapagkat ayaw niyang lubusan kang lumayo at maturn up ka sa kanya. Ayaw niya ng ganon sapagkat mahal ka niya. Ka-inspired. Panglimang senyales ka-inspired na ayaw kang mawala ng sinalakis. Pinapakita niyang mahalaga ka sa mga plano niya sa buhay. Yung panlimang ka-inspired. Hindi ba't meron siyang mga plano? Hindi ba't meron siyang mga naiisip? May mga nabubuo siyang talaga namang imahinasyon ng magiging buhay niyo sa hinaharap. At nandun sa mga plano na yon, pinakikita mong may halaga ka. Diba? Yung iba kasing lalaki nagpaplano para lang sa sarili nila. Yung ibang lalaki nagpaplano, pansarili niya. Yung ibang lalaki nagpaplano, kung minsan hindi pa kasama yung babae. Pero dun sa mga plano sa buhay, andun ka, mahalaga ka. At talaga namang magandang kalalagyan ka. Pagka ganyan, magandang kinabukasan mo yan. Pagka ganyan, napakaswerte mo, ganyan siya. Magiging maligaya ka. At talagang takot siya na mawala ka. Ganun yan, ka-inspired, di ba? Masasabi mo ba na ayaw niyang mawala ka kung sa mga plano niya sa buhay ay wala ka? Masasabi mo ba na ayaw niyang mawala ka kung sa mga plano niya sa buhay ay tila ba hindi pumapabor din sa'yo, laging sa kanya? Kunyari, ang plano niya sa buhay balang araw, yayaman ako at kapag yumaman ako, bibili ako ng ito, bibili ako ng ganyan. Hindi man lang yung sinabing kapag yumaman ako ay talaga namang bibigyan din kita ng magandang ikabubuhay. Kailangan ko pa siya tanungin, paano naman ako, hindi ako kasali sa mga plano mo sa buhay? Gagano'n lang siya. Syempre kasali ka. Hindi. Dapat kasi kapag kasali ka talaga sa mga plano niya, sinasabi niya sa'yo, diretsahan, straight to the point, prangkahan. Nandun ka. Hindi, kailangan mo pa magtanong Di ba? Kapag gaganyang kahins pa ng lalaking yan, ay medyo sablay pa. Dahil kapag ang lalaki ayaw ka mawala sa buhay niya, palaging kasama ka, nangunguna ka, at laging maramdam mo na nandun ka, ka-inspired. Pang-anim senyales ka-inspired na ayaw kang mawala ng isang lalakis. Narespeto niya ang boundaries at decision mo. Pang-anim ka-inspired. Pagka ganyan, ibig sabihin may respeto yan. Kapag may respeto ang isang lalaki, ibig sabihin mahal ka niyan. At kapag mahal ka niya, sigurado kung ayaw niyang mawala ka. Ganyan lang yan. Pero pag ang lalaki walang respeto sa boundaries mo at sa mga decision mo, masasayo bang tunay ka niyang mahal? At kung hindi ka niya lubos o tunay na mahal, masasayo ba nating ayaw niyang mawala ka? Baka okay lang sa kanya kahit mawala ka. Diba? Kasi ang lalaking matalino, tunay na nagmamahal, iniisip palagi yan. Diba? Kasi kunyari, ako mahal kita. Mahal kita. Siyempre, gagalang mo desisyon mo. Igagalang mo desisyon mo. Bakit ka inspired? Kasi alam ko, mag-aaway tayo Pag nag-aaway tayo, pwede kang makipaghiwalay. Pwede kang lumayo. Gagalang ko boundaries mo. Kasi mahal kita. Ayokong mawala ka. Dahil pag di ko ginalang ang boundaries mo,
sigurado kung baka ma-turn up ka at maghanap ka ng iba. O di ba? May takot. Pero pagka ganyan na walang pakialam sa boundaries at talaga ng desisyon mo, walang takot. O, takot ba yun na mawala ka? Pa-chill-chill lang yun. Ka-inspired sa mga senyales ng lalaki ay ayaw na mawala ka. Pang-pitong senyales ka-inspired na ayaw kang mawala ng lalaki. Iniiwasan niyang gawin ang mga bagay na makakasira sa tiwala mo. Nang pang-pito ka-inspired. Alam niyo, maka-inspired pagka ganyan na lalaki sa'yo. Unang-una sa lahat, mahal ka niya. Pangalawa, seryoso yan sa'yo. Pangatlo, talaga namang mapagkakatiwalaan siya na sabihin nating ibigay mong lubusan mong pag-ibig sa kanya. Diba? Iniiwasan niyo yung mga bagay na makakasira sa tiwala mo. Ba't napakagandang bagay at napaka dapat ipagdiwang? Kasi yung ibang tao, yung ibang lalaki, hala, sige kung anong gagawin, bahala na kung masira ang tiwala mo. Para bang hindi nag-iisip? Para bang hindi nakakaramdam na kung sakaling ganito, gawin ko ba to? Hindi ba masisira ang tiwala niya sa akin? Di ba? Alam niya yan. Kaya nga maraming nasisirang relasyon eh. Kaya nga maraming nasisirang tiwala eh. Kaya nga wala nagtatagal kung minsan eh. Dahil yung tiwala naluyukot. Yung tiwala nasisira. Yung tiwala nababawasan. Yung tiwala hindi nabuo. Kasi hindi iningatan. Pero pag ang lalaki ay ayaw na mawala ka, yung tiwala mo, iingatan niya yan. Mag-iingat siya sa mga bagay na gagawin niya para sa iyo, para sa inyo. Upang talaga namang hindi ka magbago sa kanya at hindi ka mawala sa kanya. So yun sa mga maiisip niya, ka-inspired. Pangulong sinyals ka-inspired na ayaw kang mawala ng lalakis. Makikita mo sa consistent ng actions na mahalaga ka sa kanya. Pangulo ka-inspired. Alam nyo, yun ang sa pinaka-totoo. Alam nyo, pag ang lalaki ay sabihin natin consistent sa kanyang mga pinapakitang effort sa iyo, talagang mararamdaman mong may halaga ka. At dahil doon masasabi natin kay inspired na ayaw niyang mawala ka. Dahil kapag ang lalaki ay hindi pa ganun katakot na mawala ka, sabihin natin kay inspired, hindi pa inconsistent sa mga effort niya. Diba? Sinong lalaking nasa malinaw na pag-iisip ang hindi maiisip yan? Kunyari ako, sabihin natin hindi ako consistent sa ginagawa ko sa iyo. Mararamdaman bang may halaga ka sa akin? At kapag ganoon, anong maiisip mo? Na hindi ako takot na mawala ka. Pero pag ako ay consistent sa mga effort na pinapakita ko sa iyo, isa lang ang ibig sabihin yan, mahal kita. At kung mahal kita, gusto ko bang mawala ka? Kaya inspired ganun lang din yan. Diba kayong iba, makikita mo rin sa gawa eh. Yung iba kasi puro lang salita. Mahal kita, babe. Mahal kita, honey. Mahal kita, sweetheart. Mahal kita, mahal. Mahal kita, love. Puro mahal kita. Pero yung gawa niya, yung sa kilos niya, yung sa action niya, tagilid. Talaga namang hindi hindi nag-align o hindi iba sa sinasabi niya. Yung action niya. Puro salita, magaling lang sa salita, magaling lang sa matatamis sa salita o pangako. Pero sa kilos, sa action, talaga namang kulang. Diba? Ang tunay na nagmamahal at takot na mawala ka, ay mas madaming pinapatunayan sa gawa kaysa sa salita. Sana'y ganyan ang asawa mo, sana'y ganyan ang boyfriend mo, ang lalaking mahal mo, ang maniligaw mo, ka-inspired upang masabi natin na tunay kang may halaga sa kanya. At kung tunay kang may halaga sa kanya, magiging consistent siya. At kung naiisip niya na kailangan ka-inspired, masabi natin na lalaking yan ay takot na mawala ka, ayaw niyang mawala ka sa kanyang buhay sapagkat mahal ka niya, ka-inspire. Max-Inspired, maraming salamat sa pagtapos po ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik na subscribe, click nyo po yung subscribe, Max-Inspired. Click nyo po ng notification bell upang malaman nyo pag may bago akong upload sa aking YouTube channel. Sa mga gusto magpa-coaching, one-on-one, humingi ng payo, message lang po sa aking Facebook. Ayun po, file picture sa FB. Kapag nakita nyo yan, message nyo po ako. Kapag hindi lumalabas sa FB yan, try nyo pong search sa Messenger. Aldin Kapay yung profile ko, chat nyo ako. Ako mismo may magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Max-Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.